mix your own. Yes, sir. Rather than, may mga nag-offer ba ng commercial? Marami nag-offer ng commercial meron. feeds. Kaya lang kasi yung mix namin na yan, we've been using that in the last 30 years na siguro. Proven and tested na yan. Marami na napatabang baka yan. Ang laman nito, kompleto na. Meron na yung corn silage, meron na yung copra meal, meron na darak yan, meron na micro-ingredients yan. So, TMR na tawag dyan, total mix ration na yan. Sa loob niyan, continuous yan, umiikot yan. Ayan o. Tapos, diretso na ang feeding yan. Bango yung corn silage eh. Bango? Amoy, may suka. Amoy atsara. Atsara. Powerful on tractor mo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Hindi sa sentro, ha? Hindi doon sa pinaka-sentro, dito sa palabas. Anong pangalan nun? Oo. Akong kakausap. Ganda, oh. Doc Raven Ramis, he's the farm manager. So, na-construct ito 2022. Naumpisahan lang makargahan ng baka last year lang. So, bagong-bago talaga to. Halos 1 year pa lang talaga. So marami pa kaming kailangan ayusin. Ang baka dito roughly nasa mga less than 400 currently. Ito yung mga unang batch ng mga weanlings namin. Ito mga commercial pa to kung tawagin. Majority of these are commercial. Hindi pa to mga pure Brahman. When you say commercial, well, kami ang definition namin dyan, yung nanay, walang pedigree. Pero yung tatay, usually meron na talaga. So half? Half siya. Pero yung mga itsura nila, halos mga pure breed na rin naman. Ayan, konti pa lang to. Madami pang lalagyan, ano? Mukha lang marami, sir. Pero kasi ito mga first 2 buildings namin for breeding. Konti lang kasi yung kinakarga namin dito. Pero
Malaki yung room for expansion talaga. Pag ano kasi expansion namin eh. This is the first 2 buildings. Pero pag marami ng pagkain, actually nakadepende yung expansion namin talaga dun sa ano talaga? sa pagkain talaga. I-introduce muna natin, sir. Si Sir Paul Arcores. Several times na rin natin na-feature siya. Una, kasama yung parents ni Sir Paul, no? Doon tayo sa Tondo. Oo. And then, second time, sa bahay mo naman. Sa bahay ko naman. Makati. Yeah. And ito yung third. At si Sir Paul ay partner oo. dito sa Abra River Ranch. Yeah. So, eto, welcome to Ito ang Abra River Ranch. Ito yung farm na sabihin nating future of cattle industry in the Philippines. Tama ba yung claim ko? Yes, Yan. siguro, At pwede. at yung mga nasa industry, nasa cattle industry, binabantayan to. Tinitignan nila ano ang magiging development dito kasi ito talaga yung magsiset ng bagong trend. Pag marami ng pagkain, sir. Pag marami ng pagkain. Yun lang naman ang pumipigil sa atin, yung talagang supply ng pagkain. Other than that, wala na talaga. Yun ang pinakamahirap, no? So itong series na to, magiging series siya, iba-ibang episodes at bawat episodes may mga specific na topics tayong i-discuss para mas structured yung ating discussion. Yeah. Para buong-buo talaga of the cattle farming, not just the farming but the industry, Yes. the market, Yes. the potential, etc. Yeah. Okay. Ito sir yung few heads namin na naka-fattening ngayon. Ito, itong mga to. Konti lang kasi ito talaga naka-focus kami ngayon dito. Naka-focus kami ngayon dito sa sa breeding. Wala pa kaming fattening masyado. Ito 100 days na sa fattening itong mga to. Kaya matataba, nakita mo yun, no? Actually, isa overfat na nga. Yan. Mamaya, pakikita ko sa inyo kasi nung dumating yan dito, mga butot balat yan, dumating dito. So, after 120 days. Lang? Oh. Wow. Saan sila galing? Galingan sa rancho ni Kong, sa taas. Okay. Mga payat yan nung binaba dito. Tapos, feeding namin after 100 days. Yan. Nag-ADG yan ng mga 1.3 siguro. 1.3 kilos daily. So, mamaya ipapakita natin sa mga tao, sa mga viewers nyo, kung paano natin ginagawa yung fattening. Na in a scientific way. Para ma-achieve mo talaga. Para ma-achieve mo yung In a targets certain mo. number of days lang. Yes, oo. Kasi yung pagpapataba ng baka, hindi kasi yan tsambahan. Scientific yan. Scientific. Hindi katulad kasi yung mga nakikita natin na kung ano-ano yung pinakakain sa baka. Tapos, naniniwala sa mga pamahiin, mga nakasanayan na. So, dito kasi sa atin, scientific ang pagpapakain ng baka. Ito yung Wagyu cattle namin. Itong mga itim na to, these are purebred Wagyu. Pure to. Yung mga itim. Kung ano yung makikita nyo na pangit, sila yun. Kasi yung mga Wagyu, ang sasama talaga ng itsura. Ang itsura. Hindi ka gaganahan. Hindi katulad ng mga Brahman. Talaga mga muscular, gaganda ng katawan. Although yan ang mahal talaga. Pero yung anong advantage yun talaga, yung meat. Yes. Quality meat talaga. Etong Wagyu na to, oo. Kaya pag tinignan mo, kala mo ang papayat. Kaya lang, ganyan talaga ang katawan nila. Pero malaman. Compare dito sa mga to. Oo. Yan. Grabe yung katawan. Ito, these are considered commercial. Commercial din. Commercial Pag hindi ka marunong tumingin, hindi mo malalaman kung breeder or commercial na. Yes, halos parehas na talaga. Yung iba dito, galing pa ng Mindanao. Yung mga pure namin, halos nandun sa kabila kasi marami na mga buntis eh. Mga pure. Ito, ginagamit namin na sweeper bull. Yan, ito.
Laki. May dumating kasi kami 2 weeks ago. Meron kami bago arrival na galing Texas. Na Texas? 2 bull at saka parang 6 na heifers ata yun. Ito yung mga, sir, mga open pa to, karamihan dito. When you say open, hindi pa buntis. Yung iba, marami pa kasi kami mga pinapagulang, mga bata pa. Kaya hindi pa ready. Ito, laki rin, no? Laki? Bata pa yan. Ilang... 3 years old lang, 3. Ilang years ba ang ng baka? Siguro, kahit ang mga 11 to 12, nagagamit pa eh. Pero ang peak nila, nasa mga 4 to 8. 48. Peak nila yan. Pero iba, ginagamit pa. Kahit hanggang mga 11 o 12. Pwede pa? Depende. Basta nagbibigay pa ng maayos ng mga anak, okay lang yan. Mamaya, sir, mag-start tayo doon sa warehouse. Pakita ko sa inyo paano sila nagmi-mix ng pagkain. Kasi ang gagawin yan, mga boys, mamaya, yan tractor na yan, pupunta na doon sa silage bunker yan. Yun yung bunkers namin, kita mo, wala pa laman. Ang capacity niyan, sir, nasa mga 6 million kilos. Wow. Kaya lang kakaunti pa laman. Yun ang sinasabi ko na pinakamahirap. That 6 million kilos will translate to how many hectares of plantation ng Napier at saka corn? Kailangan natin kwentahin eh. Pero kasi ang 1 hectare, nag-average kami ng mga 30 to 40 tons eh. Kaya gano'n mo na lang tingnan. 30 to 40 tons per hectare. Ito, may mga iba dito, mga nanganak na. Yung mga yan. Kasi ito, palibasa, iba-iba kasi itong mga baka dito. May iba na pregnant. Meron akong konting naka-fattening doon. Tapos may iba na mga lactating. Yung mga yan, iba-iba kasi yung rasyon ng pagkain yan. Hindi pare-parehas. Hindi pare-parehas. Oo. Iba-iba na feed concentrate na quantity na binibigay namin. Ito, sir, imported to. Galing Texas to. I think na galing Texas. Oo, ito yung naka-aeroplano dumating dito. Air freight yan. Dumating sa NAIA. Hindi naman dito. Ayan, siguro mga bago AI to. Kaya nandito pa. After 2 months yan, i-check yan kung pregnant na, ililipat na yan doon sa kabila. Nandun lahat yung mga pregnant namin sa kabilang building. Nasa about 100 heads na yung pregnant doon. Ayan, ang gaganda ng katawan talaga. Yung mga imported, lalo mga bata pa, yan, katulad yan, mga dumalaga yan, ang lalaki nila. Compared doon sa mga local natin. Ito, isipin mo, mga 2 years old lang, ganyan ang mga katawan, ang lalaki ng katawan nila. Kahit yung mga yan, even less. Mga bata pa yung iba dyan. So, itong mga elite genetics ng Brahman. Pinanggalingan ito doon sa top 4 na most famous na Brahman ranch sa buong mundo. Sila J.D. Hudgens, V8, Heritage, tsaka BRC. All from Texas. Lahat sila nasa Texas, yung 4 na yan? Yes, nandun lahat. So yan, ang mga magiging anak niyan, yan ang hopefully, yan ang kakalat sa buong Pilipinas na mga genetics. Yung lalaki lang, kasi yung mga babae, hindi mo na kami magbebenta. Iwan mo na dito lahat. Padami muna. Oo, papadami muna. Normally yan, ilang years ang kailangan mo para you have enough numbers? Depende sa depende sa ilan ang isi-set namin, sir. Ilang gusto namin i-maintain na breeders. Kasi hindi rin kasi kami pwede magparami ng madaming kasi mahirap din ang market ng mga breeders who would buy cattle that's worth 400,000, 500,000 per head.
dito sa atin sa Pilipinas, medyo mahirap. So, we're also looking into probably exporting also to neighboring countries. Southeast Asia. Ng ito mga Southeast Asia, ito mga elite genetics. Ito yung mga bagong panganak. May nanganak dito ng twins eh. Oh? Bira yan, di ba? Bihira. Pero Ay, naman sir. Gaano kalalaki yan? Ang babata niya mga yan. 2 years old lang yan mga yan. Yung mga local natin, hindi kayang, hindi lumalaki ng ganyang kalalaki kasi. Ito yung kambal. Yan, silang dalawa. Pero alam niyo, syempre alam niyo na yan prior to nakambal siya. Hindi, sir. Nagulat lang kami noong nanganak. Huh? Kambal. Yan, mga kambal. Pares imported ang magulang yan. Ito yung one of our bulls. Hondo! Shh! Ito yung isa sa mga imported bull namin. Galing ng Texas. Ito yun natin. Shh! Ayaw mo tumayo. Ayaw tumayo. Tamad yan. Bata pa kasi yan. So yan, tinetest namin kung makakabuntis na. Bata pa kasi. Ano ba yung right age? Dapat yan, sir, mga 20 months above. Yan kasi sobra na eh. Medyo maselan. Dito naman yung bagong dating namin na bull. Eto, yung mga baka dito, sir. Ito yung bagong dating na naka-quarantine. Ito, dito. Naka-quarantine pa sila. Yan, mga bagong panganak. Ayan yung bagong dating na bull. Bata pa yan, 18 months lang. Laki. Laki, no? Re-recover pa siya. Medyo, pag ganyan kasi sir na bagong dating, talagang bumabagsak ang katawan. Kasi naninibago sa pagkain, sa klima natin. So, yan. Isipin mo, sa US, iba yung pagkain yan. Pellets ang kinakain yan. Ito yung bagong dating nakasama nila na mga heifers. Sir. Oo. Kutsara. Sir, yung pandesal dito, pinakamasarap na pandesal. Dito? Sa buong Pilipinas. Uwe. Buka mo. Oo, totoo. Pagdating ko dito, ito lagi kinakain ko. Paborito ko itong pandesal na ito. Misis ko, nagpapabili pa dito. Iwi mo pa Manila. Oo. Papabili pa dito, uwi ko Manila. Halaga 1,000. Oh, hindi masisira yan? Re-ref mo? Freezer. Nire-replenish mo lang. Hindi yung 2,000 na yun, matataba na. Papasok na naman yung mga payat. 2,000 heads. Patatabain mo ng 100 days. After 100 days, ship na naman sila. May dadating na naman. Kaya ang laman ng farm nun, umabot ng mga 20,000. Ganun lang, paulit-ulit lang. Hindi na kaya nga yan. Mahal na, sir. Sobrang mahal eh. Hindi tayo nakasabay eh. Napag-iwanan kasi tayo. Indonesia, lakas din bumili sa Australia ngayon. Meron pa rin mga importation, pero lahat ng mga reject Nakukuha na. napupunta sa atin. Mga culled cows, mga bastardo bulls. Ano yung bastardo bulls? Bastardo bulls, yung mga pinanganak na sa wild, na hindi alam kung saan galing. Kasi napakaraming baka sa Australia. Hindi matrace yung parents. Bastardo. Na-videohan mo na yung buong bunker. Okay. So 1,
2, 3, 4. Anim yan, sir. Anim. Oh. Anim na bunker. We have 6 bunkers na ang capacity nasa about 700,000 kilos per bunker. Per bunker. Which translates into about 23 hectares Per ng corn plantation bunker. per bunker. Wow. Yan. So, ito. Unfortunately, dahil bago pa lang to, hindi pa namin nakakargahan lahat. So, ito pa lang kami laman. Paubos na to. Paubos na to. Ilang days na lang to. Actually, bago pa lang to, sir. Pinupuno pa lang namin yan. Pinupuno to. Oo. Okay, so ito yung first process, no? Kukuha sila ng silage from the bunker, dadalhin dito sa mixer. Ang tawag dito sa mixer na to, sir? TMR mixer. TMR. Ano ibig sabihin ng Total TMR? mix ration. Okay. TMR. Mixer. Grabe, talagang pag ganitong size, mechanization talaga. Bako. Pila ka tons to? Pakaon mo, hapon. Ha? Okay. So, itong linoload na to, ito yung dadalhin sa warehouse. Good. Para naman i-mix yung ibang ingredients. Yes. Bali, kailangan nilang, katulad yan, ayun, may timbangan, di ba? Okay. Kailangan nilang humakot ng 3 tons. 3 tons. Oo. Yan. So, yun, may timbangan doon. So, 268 pa lang. Yan na. Kalahating tonelada na. So, from the silage bunker, yan. May laman na yan, 2 tons. Ngayon, ang next step, magkakarga na yan ng concentrate dito. Pagkain ng ano to? Pregnant? Ha? Ba't pangalawa na ba to? Ha? Pangalawa sa pregnant na to? Okay. Yung sa nauna. Tapos na yung nauna. So, ito papakainin natin, sir, kung mga pregnant na, So, iba rin ang composition nito. Yes, iba. Mas konti ang concentrate niyan, no? Ang binibigay namin dyan, mga half kilo lang. Half kilo per day lang. So, ang composition ng cattle concentrate natin is copra meal, tapos rice bran, tsaka yung tinatawag namin na yung cattle premix. So, ano yung Nasa ilalagay niya ngayon? formulation namin. Ano bali itong ilalagay niya ngayon? Ano laman, copra meal yun o darak? Copra meal. Ayan. Ayun, copra meal yan. Kaya binabantayan niya kasi may monitor yun. Timbang. Okay. Binabantayan niya yan. So, next ilalagay niya, Next na lalagay niya, rice bran. rice bran. Oo. Darak. Yan yung tinitimbang nila, micro ingredients. Yan ang sikreto. Yan yung sekreto. Yan na yun. Yan yung cattle premix. Konti lang, ha? Konti lang yan talaga. 3% of the total ration. So basically, pag-usapan natin, sir, yung sa fattening, sa fattening na mix namin ng cattle concentrate, 479 kilograms na copra meal, 479 kilograms na rice bran, tsaka 1 bag ng cattle premix. Ang total nun, 1,000 kilos yun.
Pag minix mo yun na yung pinaka-cattle concentrate. Yung feeds. Yun ang pinaka-feeds niya. You mix your own Yes, sir. rather than may mga nag-offer ba ng commercial? Marami nag-offer ng meron. commercial feeds. Kaya lang kasi yung mix namin na yan, we've been using that in the last 30 years na siguro. Proven and tested na yan. Marami na napatabang baka yan. After this set, meron pa ulit, no? Ah, Mix pa ulit. magbe-mix pa ulit mamayang hapon na. Mamayang Pagkain na hapon ng pagkain na ng mga baka mamayang hapon. So, ayan. So, complete na, no? Sir Paul, no? Yes, sir. Ito. So, ito na yun. Ngayon, ito. Ang laman nito, kompleto na. Meron na yung corn silage, meron na yung copra meal, meron na darak yan, meron na micro-ingredients yan. Oo. So, TMR na tawag dyan, total mix ration na yan. Sa loob niyan, continuous yan, umiikot yan. Ayan, no? Tapos, Nakita diretso niyo na ang pala. feeding yan. So, ito yung nagpapaikot. Yes, sir, yan. Umiikot yan sa loob. Umiikot sa loob. Ang bango, ah. Oh, umiikot sa loob yan. Bango yung corn silage eh. Ang bango. Amoy, may suka. Amoy atsara. Atsara. Powerful on tractor mo. Ayan, sir, pag umiiyak na ganyan, gutom na si Gutom baka. na. So, ganun pala. Once na nailagay mo lahat yung raw materials from silage to copra meal, darak, and yung Premix. Cattle premix ninyo, yung trade secret. Then, paglagay doon sa, anong tawag doon sa machine na yun? TMR mixer. Yung mixer, paglagay doon sa mixer, gaano katagal yun na nagmi-mix? Mga lang yan, sir. 20 to 30 minutes lang yan. Dire-diretso na Then yan. ready na. Tapos ready na yun. Tapos ready to feed na dito. I-feed dito. Lalaglagan na itong mga to. Yan. Dito sa building na to, nasa average kami ng mga 2 kilos dito. 2 kilos per head ang binibigay sa kanila. Per head, 2 kilos. 2 Every kilos. meal niya yan. Yes. Which is Hindi, twice maghapon na yun. maghapon 1 kilo na. sa umaga, 1 kilo sa hapon. Oh, I see. Maintenance lang yan dito. Doon sa kabila, kasi mga karamihan doon pregnant, doon naka-half kilos lang sila. Yung first quarter ng pregnancy, hanggang doon sa second quarter, mga half kilo lang yung maintenance lang. Pero kapag malapit na mga anak, yung 2 months before mga anak, nag-i-increase na kami ulit ang concentrate doon. Before sila magpagatas, pag nalaglag na yung mga anak nila, pag nanganak na. Para ready na ulit sila, marami na ulit gatas. Yan. Pero kapag buntis na ganyan, hindi kasi pwedeng, magtatabaan kasi, mag-overfat eh. Kaya binabawasan namin ang concentrate talaga nila. Gusto lang namin ang katawan nila, at least mga score 4 lang. 4/5 5 yung pinakamataba. Score 4 lang, pwede na yan. For the benefit ng audience natin, Sir Paul, explain mo nga bakit iba-iba yung requirement ng feeding depende doon sa age or Sa weight, sa age, depende sa pangangailangan. Kasi may kanya-kanya kasi requirement yung mga baka, di ba? Pag mga buntis yan, katulad yan, sabi ko nga, mga buntis yan, hindi naman nila kailangan pa ng masyadong nutritious na pagkain. Maintenance lang, tama-tama lang. Pero nung piniprecondition namin yan, bago sila isa lang sa breeding, binobombahan namin, pinagaganda rin namin ng katawan, bobombahan din namin ng concentrate yan. Pero pagkatapos ng breeding, tapos sila masampahan o ma-AI, pag na-confirm na pregnant, bawas na kami gradual, di ba? Pero kung ano pa man yung mga ginagawa namin na pagdadagdag o pagbabawas ng mga concentrate, laging gradual yan. Katulad nung nakaraan, nagbawas na kami ng concentrate dito. From 2 kilos, ngayon half kilo na lang yan eh. Dahan-dahan yun. First 3 days, 2 kilos muna. Tapos after that, magiging 2.5, 3 days na naman. Tapos 3 days na naman, magiging, 1/2. Tapos magiging 1 kilo. Hanggang maging half kilo na lang. Transition siya dahan-dahan. Hindi mo pwedeng biglain. Kasi pag binigla mo yan, nasisira sila, magtatae. Namamatay yung rumen microbes nila. Kaya yun ang pinaka-importante.
sa cattle feeding. Actually, kahit sa breeding o sa fattening, yun na importante palagi, yung transition. So, doon sa mga pag nalaglag na yung mga anak niya, lactating na sila, dagdag na naman kami ng concentrate niyan. Kasi dalawa na sila kumakain. Oo, kasi dalawa na silang kumakain, tsaka nagpapagatas na yan. Kaya mabilis mangayayat ang inahin. Kaya kung mapapansin nyo, dito, may mga lactating dito, pero kita mo mga katawan, hindi naman nagbabago. Kasi balance din yung diet na pinakakain namin sa kanila. I-discuss na natin yung sa cattle fattening. Yan, sa profitable cattle feeding. Habang nagdi-discuss tayo, doon tayo sa actual cattle na pinapataba namin. Sige. Maganda sana makita nila yung initial computation. Bago pala to. Ayos Pampababa ng humidity. temperature. Kala mo nasa Disneyland. Eto, dito tayo sa pen na to, sir. Ito yung pen na finattening namin. Actually, finished na itong mga to. So, when we started with this cattle, dumating to dito, mga payat. Mga payat to dumating dito. Galing to sa ranch ni Kong. Sabi niya, i-fattening. So, ang ginagawa namin dyan, pagdating dito, pupurgahin mo na yan. Pupurgahin mo na namin. Tapos, lalagyan ng vitamins. No? After that, umpisa ng ang feeding nun. Initial, bibigyan mo namin yan siguro ng mga 8 to 10 kilos daily na silage. Per head lang. Per head. Silage. Tapos mga 1 kilo lang na concentrate. Kasi sa una yan, sir, maninibago yan eh. Hindi kakain mo na yan masyado. Hindi mo nakakain yan. Maninibago yan, hahanap-hanapin yan yung kinakain yan before doon sa pinanggalingan niya. Pero sandali lang yun. After, siguro mga 3 days lang yun. Tapos mag-umpisa ng kumain yan. Basta kapag nag-umpisa na siyang kumain, gradual din ang dagdag namin ng pagkain nila. Siguro, in 2 to 3 weeks time, maganda lang kumain yung mga yan. Hanggang makapagdagdag kami, maging 2 kilos daily yung concentrate nila. Tapos hanggang maging 3, halos sumasagad kami ng mga 4 kilos daily sa concentrate nila. Sa span yun ng 100 days. Sa span ng 100 days yun. So mag-a-average yan ng between 3 to 4 kilos in 100 days na feeding period. Yung 100 days sa feeding period, yun yung target natin, na in 100 days, finish na yan. Sa setup namin sa backyard, yung 100 days na yun, talagang whether mataba o hindi mo napataba ang baka mo, kailangan mo ilabas yun. Kasi malulugi ka sa cost of money. Diba? Ako kasi ganun ako magkwenta eh. Diba? Ito kasi, negosyo to, hindi to libangan. Although yung iba kasi, lalo yung mga backyard, ginagawa nila, parang libangan kasi, no? Pero pag gusto mo talaga na scientific approach, negosyo talaga approach mo, talagang bawat laglag ng pagkain dyan in 100 days, talagang kinukwenta namin yan. Nakakompute lahat. Oo, nakakompute yan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.